Isang maligayang pakikinig mga kaibigan. Ito ang Mini Bible College. Sa aralin na ito ay tutuloy natin ang ating pag-aaral sa ikalawang bahagi ng programa bilang na NTS 212 na pinamagatang Pangunawa, ikalawang bahagi. Mula sa mga turo ni Pastor Dick Woodward na ibabahagi naman sa atin sa saling Tagalog ni Pastor John Hali. Mga kaibigan, sa Salmo Kabanatang 1, makikita mo rito ang pagsasalarawan ng taong mapalad. Sinasabi po ng salmong ito ang mga pagpapala ng taong mapalad at kung bakit siya mapalad. At isa po sa mga unang bagay na sinabi sa atin tungkol po sa taong mapalad ay ganito. Hindi siya sumusunod sa payo ng mga taong walang takot sa Diyos. At dahil dito siya ay mapalad. Ngayon hayaan po ninyo akong magtanong sa inyo. Sumusunod ka ba sa payo ng mga taong walang takot sa Diyos? Kapag mayroon kang malaking problema, pumupunta ka ba sa isang pastor o kaya ay isang taong may takot sa Diyos na nakakaalam ng banal na kasulatan at alamin mula sa kanila kung ano ang sinasabi ng Diyos? At pumupunta ka ba sa isang taong makasundo at walang takot sa Diyos? At dahil sila ay may mga lisensya at mga diploma, sinusunod mo ba ang lahat ng kanilang sinasabi? Ano ang payo ng mga walang takot sa Diyos? Mga mahal naming tagapakinig, nang ako po ay pumasok sa seminaryo, madalas kaming manghiram ng pera bilang mga mag-aaral ng seminaryo. At sa lugar po ng hiraman ng pera, mayroong maliit na poster na may nakasulat po ng ganito. Kung ikaw ay magaling, bakit hindi ka mayaman? Napakalalim po ng tanong na ito. Kapag lagi kang humihiram ng pera at kaming mga mag-aaral sa seminaryo, iniisip namin na magagaling kami at alam namin ang lahat. Iniisip namin alam namin ang lahat ng bagay, ngunit napakalalim ng tanong na ito. Bakit kami mahirap kung kami ay magaling? Sa palagay ko po, dapat magkaroon ng ganitong poster ang maraming mga tao upang makita nila ito sa araw-araw. Kung saan ikaw ay magaling, bakit hindi ka masaya? Kung nalalaman mo ang lahat ng mga bagay na ito at nauunawaan mong banal na kasulatan at mas maganda ang mga ideya ng kultura tungkol sa pag-aasawa at pagpapamilya, kumusta ka naman? Kung meron kang masayang tahanan, binabati kita. Ngunit tingnan po natin ang realidad sa ating kultura. Napakaraming problema ng pag-aasawa at pagpapamilya sa kasalukuyan. At sa palagay ko po, panahon na upang tanungin natin ang ating mga sarili. Payo ba ng mga taong walang takot sa Diyos ang sinusunod natin? O bumabalik tayo sa mga saligang prinsipyo tungkol po sa pag-aasawa at pagpapamilya na matatagpuan po sa banal na kasulatan? Naniniwala ako na ito ang aligoryang kahulugan ng tanong na kumain ka ba ng bunga mula sa maling puno? Ang sumunod naman pong tanong ay ganito. Ano ang ginagawa mo? Muli habang itinatanong ng Diyos ang mga tanong na ito, sa palagay ko, alam niya ang mga kasagutan. Nang tanungin sila ng Diyos pagkatapos nilang magkasala doon po sa hardin, na nagsabing, ano ang ginagawa mo? Sa palagay ko, alam ng Diyos ang sagot sa tanong na ito. Kung ikaw ay isang mabuting magulang at sinabi mo sa iyong anak na huwag siyang lumabas at maglaro sa kalsada, ngunit sa bandang huli nakita mo sila sa kalsada, bago mo sila disiplinahin, tinatanong mo sila ng ano ang sinabi namin sa inyo? Huwag kayong maglaro sa kalsada. Anong ginawa ninyo? Naglaro kami sa kalsada. Malamang sa mga sandaling ito, magsisimula na silang umiyak. Bilang isang mabuting magulang, sisiguraduhin mo munang nauunawaan nila ang kanilang ginagawang kasalanan bago mo sila parusahan. At ganito po ang ginawa ng Diyos dito. Sinabing, ano ang ginawa ninyo? Alam niya kung ano ang ginawa nila.
ngunit gusto niyang marinig ang kanilang pahayag tungkol sa kanilang ginawa. Ngayon, heto pa ang isang malalim na tanong. Saan ka nanggaling at saan ka papunta? Hindi ko alam kung pinag-iisipan mo ang tungkol sa iyong personal na pagkakakilanlan, ang iyong pagiging individual, at ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Ngunit kung pinag-iisipan mo ang mga ito, heto po ang isang magandang tanong para sa iyo. Saan ka nanggaling at saan ka papunta? Mga kaibigan, ito po ang uri ng tanong na gusto kong isipin sa gabi ng Bagong Tipan. Sa kongregasyon na aking pinagsisilbihan ng maraming taon, isang kaugalian na tuwing gabi ng Bagong Taon, nagkakaroon kami ng 3 oras na serbisyo at ito rin po ang taunang pagpupulong para po sa simbahan. Binabasa po ang mga ulat at ang pastor ay inaasahang magbibigay siya ng mahabang ulat tungkol sa ginawa ng Diyos sa buong taon. Mga kaibigan, sa kongregasyong iyon, walang ginawa ang Diyos sa loob po ng 14 na taon. Kaya naman ayaw ko sa gabi ng Bagong Taon. Wala akong may ulat. Minsan isang hapon, bago ang Bagong Taon, narinig kong sinabi ng isang komentarista sa radyo, tila sa darating na taon, mas marami sa mga bagay na naranasan natin sa nakaraang taon ang mararanasan natin ngayon. Mas maraming digmaan, mas maraming trahedya, mas maraming kaguluhan. At marami pa siyang sinabi. Napadala ako ng mga salitang ito. Kaya naman sinabi ko sa Diyos, ayaw kong magkaroon ng panibagong taon na kagaya ng nakaraang taon. Kung bibigyan mo ako ng isa pang taon na kagaya ng nakaraang taon, nagbibitin na ako sa pagiging pastor. Mga kaibigan, maraming kahangahangang mga pastor ang naganap sa panibagong taon na iyon. Nagkasakit ng malubha ang aking may bahay at hindi ito ang bagay na gusto kong makitang mangyayari. Ngunit ito po ay isang himala. Hindi po dahil sa nagtagal pagkatapos ng krisis na ito. Nagkaroon ng malaking pagbabago at hindi na kami muling nagkaroon ng bagong taon na kagaya ng nakaraang taon. Nang sinabi kong ayoko ng panibagong taon na kagaya ng nakaraang taon, hindi ko ito makakayanan. Nagsimulang mangyari ang mga bagay-bagay. Sa palagay ko, kailangan nating mapunta sa isang desperadong lugar na kagaya po nito bago natin matutunang hingin sa Diyos ang uri po ng pagbabago na ninanais niyang ilagay sa ating buhay. Kaya naman may mga katanungang, saan ka ba dapat papunta? At dadalhin tayo nito sa huling 3 katanungan. Ang tanong na, sino ka? Na itinanong kay Esau na nagbenta ng kanyang pagiging panganay para po sa isang mangkok na lugaw, ay malalim na tanong. Itinanong ito ng maraming beses sa banal na kasulatan. Nang itinanong kay Esau ang tanong na ito, siya po ay lubhang nalungkot at umiyak siya dahil na ibininta niya ang kanyang pagiging panganay para sa isang mangkok na lugaw. Ngunit sa unang kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, ang tanong na ito ay itinanong kay Juan Bautista, na ayon kay Jesus ay ang pinakadakilang lalaki na nabuhay sa lupa. Nang tanungin siya, sino ka? Una, ayaw magsalita ni Juan tungkol sa kanyang sarili. Nais lamang niyang magsalita tungkol kay Kristo. At ganito nga ang ginawa niya. Ngunit di nagtagal, sinabi ng mga alagad ni Juan, kami ay isinugo mo para sa isang misyon. Kailangan naming bumalik at sabihin sa mga tao kung sino ang nagsugo sa amin. Kaya ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Mga kaibigan, hindi ba napakahalaga ng tanong na ito kung babalikan mo kung ano ang ibig sabihin ng salitang sarili? Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Kaya naman sinasabi po ni Juan Bautista, ano ang tinig na sumisigaw sa ilang? Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ako ay kung sino ako. Mga kaibigan, sinasabi po ni Jesus na si Juan Bautista ang pinakadakilang lalaki na nabuhay dito sa lupa. Ano ang dakila tungkol kay Juan Bautista? Kilala siya ni Jesus. At alam din ni Jesus kung ano ang mga bagay na hindi siya. Tinanggap ni Juan Bautista ang responsibilidad para sa kanyang kakayahan
na kaloob ng Diyos. Ang kanyang gagawin, ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit tinanggap din niya ang kanyang mga limitasyon. Alam niya kung sino siya at kung ano ang hindi totoo tungkol sa kanya. At sinabi po ni Jesus na siya ang pinakadakilang lalaki na nabuhay sa mundo. Ngayon ito po ang ideya ng katanungang sino ka? Ano ka? Nasaan ka? Sinasabi po ni Pablo dito sa unang Korinto, Kabanata 15, talata 10, subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At sinabi niya sa mga taga-Korinto, ang ganitong kataga, sapagkat sino ang makakakita ng kaibahan mo? At ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit mo ipinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? Kung ano kayo ay may kinalaman sa inyong mga kakayanan, at mga kaloob, at mga talento. At lahat ng mga ito ay nagmula po sa Diyos, upang ihanda tayong maging sino, ano, at kung saan niya tayo gustong mapunta. Sa unang Korinto, Kabanata 4, talata 7, mga kaibigan, nakikita natin na ang lahat ng mga ito ay may kinalaman sa tinatawag nating krisis ng pagkakakilanlan. Nang naparito si Jesus sa unang kabanata ng Juan, kawili-wiling malaman na sa aklat ng Heneses sa Lumang Tipan, siya ay tinig na naglalakad sa hardin. Narinig ni Adan at Eva ang tinig, ngunit ito po ay tinig lamang. Bilang alegorya, naniniwala akong itinuturo nito sa Lumang Tipan na mayroon silang kasulatan, ngunit wala silang pisikal na presensya ng Diyos. Kaya naman sa unang kabanata ng Juan, nakita po nating dumating ang tinig ng Diyos, ang salita ng Diyos. Siya po ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. At nang magsalita siya sa pagtawag sa kanyang mga alagad at mga apostol, ibinigay ni Juan Bautista ang ilan sa kanyang mga alagad kay Jesus. Sinabi ni Juan sa kanyang mga alagad na sumunod sila kay Jesus. Mga kaibigan, sa panahon po natin ngayon, madalang na lamang ang mga mangangaral na gumagawa ng kagaya ng ginawa ni Juan Bautista. Ngunit nang sabihin po ni Juan Bautista sa mga tao na kagaya ni Andres, sundan ninyo siya, hindi nga ako karapat-dapat magtanggal ng tali sa kanyang sandalyas. At nagsimula sila sa pagsunod kay Jesus. At lumingon si Jesus sa kanila at tinanong niya sila, ano ang gusto ninyo? O kaya ano ang hinahanap ninyo? Mga kaibigan, malalim ang mga katanungang ito. Ngayon kung pagsasama-samahin po natin ang lahat ng mga tanong na ito, sa palagay ko ganito ang magiging kahulugan ng mga ito. Mayroong lugar para sa atin sa buhay na ito. Mayroong pagkatao para sa atin, ang tanging lugar upang maging masaya kung tayo po ay mananampalataya. At ang tinatawag ni Pablo na ang mabuti, ang kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. At sa palagay ko, totoo rin ito para po sa lahat ng mga tao sa mundo. At ito ang layunin ng kalikasan. Para po sa mga mananampalataya, mabuti at kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos ay ang lugar kung saan ka nararapat at nandun ka na. Mayroong pagkatao na para sa iyo at iyon ka na. Mayroong bagay na para sa iyo at mayroon kang mga kaloob upang magampanan mo ang mga tungkuling kaloob ng Diyos para sa iyo. Nang itanong ni Jesus ang katanungang, ano ang gusto ninyo? Sa palagay ko po, ang ibig niyang sabihin ay ganito, nais mo bang maging sino? Saan at kung ano ang plano ng Diyos para sa iyo? Sa palagay ko, ito po ang mangyayari sa iyo kapag nabawi mo na ang iyong sarili. Kapag natuklasan mo na ang silbi ni Jesus na mas mahalaga kaysa sa mundong ito. Ito po ang sarili na ayaw mawala sa iyo. Higit sa ano pamang bagay dito po sa mundo. Ngayon kung ito ay totoo sa bawat individual na mananampalataya, marahil iniisip mo kung ano ang kinalaman nito sa pag-aasawa o sa buhay may asawa. Alalahanin nga sinasabi natin sa simula na ang pag-aasawa ay batas ng Diyos, kung saan ay kumuha siya ng dalawang tao.
Pinagsama niya sila bilang mag-asawa upang maging mga magulang at magkaroon ng mga anak na aalagaan nila hanggang ang mga anak ay mag-asawa na rin at maging mga magulang din. At sinabi po natin na sa buhay may asawa, mayroong 4 na problema. Ang unang problema ay ako. Ang pangalawang problema ay ang aking asawa. Ang pangatlong problema ay ako at ang aking asawa. Sa lahat ng issue ng pagkakabagay. At ang huling problema ay ang aming mga anak. At sinasabi po natin na ang tanging paraan upang ayusin ang pagsasama ng mag-asawa ay ang magsimula sa mga tao. Natatandaan po ninyo ang tungkol sa pyramid na nabanggit ko. Ang nasa ilalim ay ang mga tao. Ang mga taong nasa gitna ay ang mag-asawa. At ang nasa ibabaw ay ang mga magulang. At sinabi rin po natin na ang tanging tao kung saan mayroong kang magagawa ay ang iyong sarili. Kaya naman ang tanging paraan upang ayusin ang iyong pagsasama bilang mag-asawa ay ang ayusin ang mga tao. At ang tao na kung saan mayroon kang malaking magagawa ay ang iyong sarili. Ibig pong sabihin nito, kailangan mong lumapit sa Diyos at magkaroon ka ng krisis sa pagkakakilanlan. Ang mga 8 tanong na ating pinag-usapan ay parabang mga espiritual na mga kumpas. Madalas kong tingnan ang mga ito, lalo na tuwing gabi ng bagong taon. Mas komportable o palagay na ako ngayon kapag sumasapit ang gabi ng bagong taon. Hindi ko na kailangang magbigay ng taunang ulat. Bagamat tuwing gabi ng bagong taon, tinitingnan ko pa rin ang mga tanong na ito. Alam po ninyo, mga kaibigan, ang mga tanong na ito ay hindi po nagbabago. Ngunit ang mga kasagutan sa mga tanong na ito ay nagbabago araw-araw. Laging nagbabago ang mga kasulatan. Mga kaibigan, hindi magiging masaya ang iyong asawa hanggat wala siyang mga tamang sagot sa mga tanong na ito. Kaya naman kapag sinasabi nating upang maunawaan ang isa't isa, kailangan ninyong ipahayag ang inyong sarili sa malalim na antas ng paikipag-usap. Kapag kinakausap mo ang iyong asawa tungkol sa mga tanong na ito, ano ang pakiramdam mo sa kanyang mga sagot? Sinabi po natin na ito ang pinakamalalim na antas ng paikipag-usap. Iniisip mo dito ang isang bagay na mahalaga at kinakailangan. Talagang naniwala ako na napakahalagang tulungan natin ang ating mga asawa na maunawaan ang mga tanong na ito at magkaroon sila ng mga tamang sagot sa mga ito. Magpatuloy po tayo. Ilang taon na ang nakakalipas, ibinahagi ko ang mga tanong na ito sa ilang kalalakihan sa aming kongregasyon, sa aming 3 araw na pulong. Isa-isa kong itinanong sa bawat isa sa kanila ang 8 katanungang ito. Batay po sa kanilang nalalaman sa mga sandaling iyon, sinagot ng bawat isa ang mga tanong na ito ayon sa abot ng kanilang makakaya. At nang natapos na ang aming 3 araw na pulong, lahat sila ay luhaang nagsabi, dapat mas kilala natin ang isa't isa. Akala natin kilala natin ang isa't isa. Madalas tayong nagkakasama-sama bilang mananampalataya at matagal na rin tayong magkakakilala. Kamanghamanghang marami tayong natutunan tungkol sa bawat isa sa nakalipas na 3 araw. Mga kaibigan, pinakinggan nila ang ibinahaging mga sagot ng bawat isa sa mga tanong na ito. Marami ng pulong na ganito ang pinangunahan ko na at bawat isa sa mga dumalo ay binigyan ko ng kalahating araw upang pag-isipan ang mga sagot sa mga tanong na ito. At kamangha-mangha ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga pulong na ito sa pamamagitan po ng mga tanong na ito. Ngayon, ito po ang gusto kong mangyari. Nais kong hikayatin kayo bilang mag-asawa na magkaroon kayo ng malalim na antas ng pag-uusap at itanong ninyo sa isa't isa ang mga tanong na ito. At pagkatapos pakinggan ninyo ang inyong mga sagot sa mga tanong na ito. Naniniwala ako na kapag ginawa ninyo ang mga ito, hindi lamang ninyo mararanasan ang malalim na uri ng komunikasyon. Mamamangha din kayo sa maaaring gawin ng Diyos sa buhay po ninyo. Kung paglalaanan ninyo ng panahon na gawin ito.
Ilan kaya ang gagawa ng bagay nito? Nakipag-usap ka na ba sa iyong asawa sa isang antas na kagaya po nito? Pinag-usapan na ba ninyo ang tungkol sa mga bagay na kagaya nito? Sa palagay ko, isang malaking panganib ang mabuhay kayo na hindi man lamang naiisip ang mga bagay nito. Hindi ako ang sanhi kung bakit ko sineryoso ang mga tanong na ito. Ang Diyos ang kumilos sa akin upang seryosuhin ang mga tanong na ito at kanilang mga kasagutan. Dahil sa mga tanong na ito at sa mga sagot sa mga tanong na ito, napunta ako sa seminaryo o pagsisilbi sa Panginoon. Mga kaibigan, dati ako manggagawa sa pamayanan at tinalikuran ko na ang ministeryo. Hindi ko na iniisip ang tungkol sa ministeryo. At marami akong magagandang mga dahilan kung bakit. Ngunit dinala ako sa ministeryo ng mga tanong na ito at ng kanilang mga sagot. At wala akong ideya kung saan ako dadalhin ng mga kasagutan sa mga tanong na ito. Ngunit kung kayo ay dadalhin sa mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos, naniniwala akong mas magiging masaya ang buhay ninyo kaysa sa buhay ninyo ngayon. Dahil naniniwala akong ang pangunahing dahilan ng kalungkutan ng mga mananampalataya ay malayo sila sa mga sagot ng mga tanong na ito. Wala sila sa mabuti at kasiyasiya at ganap na kalooban ng Diyos para sa kanila. Hindi ko sinusubukang maging sadista o ang gawin kayong miserable. Dapat inaaliw ng mga ngaral ang mga nahihirapan, ngunit hindi ko rin dapat pahirapan ang mga nasa komportabling kalagayan. Ngunit alam po ninyo, maraming mga tao ang magsasabi na maraming mananampalataya ang nabubuhay ng buhay na talunan at hindi nila ito nalalaman. Sa palagay ko, tama po ito. Ito ay negatibo at nakakatakot ngunit totoo. Ilang masasayang mananampalataya ang kilala mo. Ngayon, mga kaibigan, nais kong hikayatin kayo sa pamamagitan ng mga tanong na ito na matatagpuan po sa salita ng Diyos. Nasaan ka? Mayroong isang lugar na dapat mong kalagyan. Sino ang nagsabi sa iyo? O sino ang pinakikinggan mo? Kumain ka ba mula sa ipinagbabawal na puno? O hinahanap mo ba ang iyong sagot mula sa Diyos o mula sa kultura? Ano ang ginawa mo? Dapat nating ipahayag ang ating ginawa. Saan ka nanggaling? Ipahayag mo ang iyong nakaraan. Saan ka papunta? Mayroong lugar na laan ng Diyos para sa iyo. Gusto mo bang puntahan ito? Sino ka? Alamin mo kung sino ka. Ano ang gusto mo? Nais mo bang maging kagaya ng plano ng Diyos para sa iyo, na kung saan ang plano ng Diyos para sa iyo? Mga kaibigan, una sagutin muna ninyo ang mga tanong na ito. Pagkatapos, subukan mong unawain ang iyong asawa, dahil responsibilidad mo ang maunawaan siya. Mga asawang lalaki, unawain ninyo ang inyong asawa upang siya ay maging walang bahid dungis at maipakilala mo siya kay Kristo na malinis sa kanyang buong pagkatao kay Kristo. Ito ang iyong responsibilidad bilang asawa. Mga asawang babae, dapat kayo ang tagabuo o kukumpleto sa iyong asawa. Gaano kakumpleto ang iyong asawa? Ano ba ang ibig sabihin ng kumpleto? Sa palagay ko, ang tamang sagot sa mga tanong na ito ay maaring ilarawan sa pagiging buo. Kaya nais kong hamunin kayo na isaalang-alang ninyo ang antas na ito ng komunikasyon at tanungin ninyo sa isa't isa ang mga tanong na ito at hanapin po ninyo ang tamang mga kasagutan. Ngayon, gaya po ng sinabi natin dati, kung ipapahayag mo ang iyong sarili sa malalim na antas, kailangan mong harapin ang galit at alitan at hindi magiging madali ito. Kaya naman sinabi po ng may akda na nagngangalang Turner sa kanyang aklat na pinamagatang upang maunawaan ang isa't isa. Dapat gusto mong gawin ito. Upang maunawaan ninyo ang isa't isa, dapat mong ipahayag ang iyong sarili sa isang malalim
na antas at upang maipahayag mo ang iyong sarili sa malalim na antas. Kailangan mo ng tapang upang gawin ito. Mayroong ilang mga gandang mga talata mula po sa mga sulat ni Pablo ang magbibigay ng magagandang kabatiran o katiyakan tungkol po sa komunikasyon upang unawa. Sinasabi niya sa mga taga-Korinto, ang aming bibig ay bukas para sa inyo. Mga taga-Korinto, ang aming puso ay pinalawak. Kayo ay hindi namin hinihigpitan, subalit kayo ay hinihigpitan ng sarili ninyong damdamin. Bilang ganti nagsasalita akong tulad sa mga bata. Palawakin din ninyo ang inyong mga puso. Yan po ay sa 2 Korinto, Kabanata 6, talatang 11 hanggang sa 13. Napakagandang metapora po nito tungkol sa komunikasyon at pangunawa. Sinasabi po ni Pablo, nais kong malaman ninyo mga taga-Korinto na ang puso ko ay bukas para sa inyo, ngunit hinarangan ninyo ang aking pag-ibig. Ang mga mag-asawa ay dapat bukas ang kanilang puso sa isa't isa. Napakaraming mga mag-asawa ang nagtatalikuran at sarado ang kanilang mga puso sa isa't isa dahil kapag sila ay nag-uusap sa malalim ng antas, nasasaktan sila. Kaya naman pinagsasarhan nila ng puso ang isa't isa. Sinasabi nila, lalamig na muna ang impyerno bago ko siya kausapin. Nagkaroon ka na ba ng ganitong pakiramdam? Sa palagay ko, alam nating lahat kung ano ang sinasabi ko. Mga kaibigan, heto po ang isa pang dakilang talata tungkol sa pangunawa at komunikasyon. Sa 2 Korinto, Kabanata 2, talatang 2, na nagsasabing, sapagkat kung kayo'y palungkutin ko, sino ang magpapagalak sa akin? Kundi iyong pinalungkot ko. Ito po ay tunay na isang karunungan. Kung lagi mong pinupuna ang iyong mga kasama, panghihinaan sila ng loob. Nagtagumpay ka sa pagpapahina sa kanila. Ngayon, sino ang magpapalakas sa iyo? Ang taong pinahina mo. Pareho kayong babagsak sa pagkalumbay. Huwag mong palungkutin ang iyong kasama at huwag mo silang hihilahin pababa, kundi palakasin mo sila. At balang araw magkakaroon sila ng kakayahan upang sila naman ang magpalakas sa iyo. Ngayong naisalang-alang na natin ang kahalagahan po ng pangunawa sa isa't isa at ang hamon upang unawain ang isa't isa. Isalang-alang naman po natin kung papaano gawin ang pangunawa sa isa't isa. At muli, gaya ng sinabi natin dati, nasa atin ang kabatiran ni Propeta Jeremias na nagsabing, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Mga kaibigan kong tagapakinig, walang sino man ang nakakaalam kung gaano kasama ang puso. Tanging ang Panginoon lamang ang nakakaalam nito. Sinasaliksik niya ang lahat ng mga puso at sinusuri ang mga malalalim na mga hangarin. Tanging ang Diyos ang nakakaalam sa puso ng tao. Dahil ang puso ng tao ang pinakamandaraya sa lahat ng bagay at napakasama nito. Tanging Diyos ang nakakaalam sa lalim ng kasamaang ito. Ngayon, kapag nauunawaan mo ito, maiintindihan mo si David. Nang hingi niya sa Diyos, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako, at alamin mo ang mga pag-iisip ko. Yan po ay matatagpuan sa Salmo, Kabanata 139, talata 23. Bilang konklusyon ng paksang ito, tungkol po sa pangunawa, nais kong talakayin ang tanong na bakit kailangan nating maunawaan ang isa't isa. Sa palagay ko, mayroong maraming mga kasagutan sa tanong na ito. At ito po ang isa sa mga sagot. Sa pamamagitan ng pangunawa sa isa't isa, malalaman natin kung papaano hahati-hatiin ang mga responsibilidad sa ating pamilya at buhay may asawa. Kapag nag-asawa ka na, at lalo na kapag mayroon na kayong mga anak, magkakaroon kayo ng maraming mga responsibilidad. Dapat mayroong pagkakahati-hati ng gawain na susundin para sa mga responsibilidad na ito. Sa palagay ko po,
maraming mga mananampalataya ang nag-iisip na maliwanag itong nakasulat sa banal na kasulatan. Ano ang responsibilidad ng lalaki? Ano ang responsibilidad ng babae? Nais ko pong hamunin kayo na harapin ninyo kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa tungkulin na dapat gampanan ng mga kalalakihan at ang tungkulin na dapat gampanan ng mga kababaihan. Sa palagay ko, mas nagiging batayan natin ang kultura sa paghahati-hati ng mga responsibilidad kaysa kung ano ang nakaayon sa banal na kasulatan. Bilang ilustrasyon, mga kaibigan, may mga tao na naipanganak sa mga lugar kung saan iniisip ng mga kalalakihan na nakakababa sa pagkalalaki ang tumulong sa mga gawaing bahay, dahil ito raw ay gawain ng mga kababaihan. Saan kaya ito nakasulat sa banal na kasulatan? Sa katunayan, sinasabi po ng Diyos sa Lumang Tipan, sa Aklat ng Ikalawang Mga Hari, Kabanata 21, talata 13 ang ganito, Aking paaabutin sa Jerusalem ang pising panukat ng Samaria at ang panghulog ng bahay ni Ahab. Aking pupunasan ang Jerusalem gaya ng pagpupunas ng isang lalaki sa isang pinggan, na pinupunasan iyon at itinataob. Sinabi po ng Diyos, gaya ng pagpunas ng isang lalaki sa isang pinggan, na pinupunasan iyon at itinataob. Nakita po ninyo, may lalaking naguhugas ng pinggan. Kaya nais kong hamunin kayo na saniksikin ninyo ang banal na kasulatan at tingnan ninyo kung papaano binabahagi ang mga responsibilidad. At pagkatapos sa umpisa ng ating susunod na sesyon, tatapusin po natin ang paksa tungkol po sa pangunawa sa isa't isa. Makikita po ninyo kung gaano kahirap na maunawaan ang isa't isa at kung gaano kahalaga nito. At pagkatapos pag-usapan po natin ang tungkol sa pagtatalik. Pag-usapan po natin ang tungkol sa pisikal na dimensyon ng pag-asawa. Mga mahal naming tagapakinig, nais kong bigyan kayo ng takdang aralin para po sa susunod na pag-aaral po natin. Basahin po ninyo ang aklat ng Awit ni Solomon. Hindi ko po alam kung nabasa na ninyo ito, ngunit madidiscover ninyo kapag binasa ninyo ito, na para bang pinakikinggan ninyo ang pag-uusap ng bagong kasal na mag-asawa. Ito po ay pag-uusap sa pagitan ng dalawang tao na nagmamahalan. Ngayon sa awit po ni Solomon, makikita mo ang isang napakagandang alegorya. Inilalarawan nito ang pag-ibig ng Diyos para sa bansang Israel. Pag-ibig ng bansang Israel para sa Diyos. Ang pag-ibig ni Kristo para sa mga mananampalataya at ang pag-ibig ng mga mananampalataya para kay Kristo. Sa palagay ko, inilagay ang aklat ng awit ni Solomon para po sa alegoryang aplikasyon. Ngunit hindi ito ang pangunahing layunin ng aklat na ito. Sa palagay ko, ang mga taong hindi naniniwalang mabuti ang pagtatalik, ang unang magbumungkahi na ang pangunahing layunin ng aklat na ito ay pang-alegorya lamang. Dahil ito ay tungkol lamang sa pagtatalik. Mga mahal naming tagapakinig, natitiyak kong mayroong mas malalim na kahulugan ang aklat na ito. Bakit ilalagay sa kasulatan ang ganitong uri ng aklat? Mga kaibigan, alam ba ninyo na hindi pinapayagan ang mga kabataang Hebreo na basahin ang aklat na ito hanggat hindi sila 30 taong gulang? At naging tradisyon sa buong kasaysayan ng simbahan na hindi dapat gamitin ng mga mangangaral ang aklat na ito hanggat wala silang puting buhok. At ako ay may ilang mga puting buhok na. At halos ubos na nga. Kaya naman magsasalita ako ng ilang minuto patungkol sa awit ni Solomon sa susunod po nating pag-aaral o sesyon. Ngunit hindi po tayo magbibiro kapag pag-uusapan po natin ang tungkol sa pisikal na dimensyon ng pag-asawa. Hindi po ito isang biro. Napakahalaga po nito. At magpupokus po tayo dito pagkatapos po nating talakayin ang tungkol sa pangunawa sa isa't isa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Gustong-gusto ko ang sinabi ng ating guro na kung tayo ay magkatulad, di na kailangan pa ang isa sa atin. Dapat nating maunawaan at pasalamatan ang mga pagkakaiba
upang ang pagiging isa na hinangad ng Diyos para sa ating pagsasama bilang mag-asawa ay lumago. Dalangin namin na sa linggong ito, ipamumuhay mo ang mga katotohanan ito sa iyong buhay mag-asawa upang lumago ang inyong pagiging isa at kayo ay maging mabuting larawan ng pag-ibig ng Diyos para sa kanyang katawan. Hinihikayat namin kayo na tanungin ninyo, kayo at ng inyong asawa, ang mga tanong na ating natutunan sa araling ito at pagsumikapan ninyong lumago sa inyong pag-unawa at pag-ibig sa isa't isa. Hanggang sa muli, puspusin kayo ng pag-ibig ng Diyos upang sa ganoon makita ng lahat ang pag-ibig ng Diyos para sa ibang tao sa pamamagitan ninyo.